Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Senator Amy Marcos. Ito ang kanyang paliwanag tungkol sa lumabas na budget insertion niya noong 2025. Sa partial list na inilabas ni Katunying, si Senator Amy meron siyang 5.9 billion budget insertion. Okay, linawin natin ha. Hindi lahat ng budget insertion ay masama. Meron ding nakakatulong sa bayan, sa mamamayan. Depende kung paano in-implement yung project. Okay. Ang masamang insertion, flood control. Pag hindi flood control at na-implement ng maganda, di okay. So wag nating husgaan ang mga lawmakers na nagkaroon ng budget insertion. Okay, ito ang kanyang paliwanag. To summarize, sabi niya, FLR, ang nilagay ko, for later release. Kailang naging First Lady rejects. Pinakialaman ng First Lady ang kanyang budget insertion. Kaya, walay, zero. Trabaho ng senador na busisiin ang budget, magbawas sa dapat, magdagdag sa tunay na nangangailangan. Correct. Kaya nga, power of the purse, binigay sa hindi yung lahat ng kagustuhan ng executive department, yung NEP, ay susundin. Trabaho talaga nila yan, busisihin. Basta yung pagbusisi na ang iniisip, yung kapakanan ng taong bayan. So, dapat maintindihan natin yon. Hindi masama ang budget insertion. Depende sa motibo ng lawmaker na nag-insert. Para sa bulsa o para sa kapwa o sa mamamayan, sa bayan. Pero yung ipagpalagay na nag-insert ako ng kasamaan, hindi totoo yun. Totoo po ang balitang ninais ng inyong lingkod na makinig at dinggin ang pakiusap ng mga iba't ibang departamento ng pamahalaan, mga gobernador, mayor, maging mga kapitan ng barangay, at mga kababayan nating humihingi ng tulong, medical at cash for work para sa mga estudyante. Meron ding gaya ng pagsasaayos ng hospital, roads, bulok na gusali ng PNP, insentibo sa young farmers at marami pang iba. Yun ba? Yung magresolusyon ang mga iba't ibang sektor, ibibigay nila sa opisina ng senador, pag-aralan ng senador, pwede niyang isingit yun dahil may kapangyarihan sila sa pagsingit. Okay? So, hindi masama talaga ang pagsingit. Ang masama, ulitin ko, yung mga flood control projects na pinaggagawa ng mga kongresista at ilang senador. Ilang senador, ang napabalita lang na senador na may flood control project si Senator Risa Hontiveros. from ano ito? PhilHealth funds to flood control funds. Senator Risa. Binusisi po natin ang mga request at nagbungkahing sila ay mapagbigyan. Minabuti nating ipaglaban ang kanilang kailangang budget. Pero hindi tayo napagbigyan. Yan. Kaya kahit malaki yung malaki yung budget insertion ni Senator Amy, sa report ni Katunying, 5.9 billion, kinaklaro ngayon. Hindi napagbigyan. Bakit? Napaka-basic lang naman ang pag-amyenda ko. Naka-FLR for later release. Ibig sabihin, unprogrammed funds yan. Ang inilagay po ay FLR or for later release. Ibig sabihin, wala. Wala pa. Wala talaga. FLR for later release or First Lady rejects. Ano bang, sinong First Lady ang tinutukoy niya? Wala man siyang pinangalanan. Maraming lumalapit sa akin na pag-aakalang dahil kapatid ko ang presidente ay may direkta akong linya. Hindi nila alam. Pag sa akin galing direkta, reject kaagad. Kawawa naman ang super ate, ano?
Ito yung official statement niya. Opo, marami akong gustong tulungan at pagbigyan, ngunit lahat ng proyekto, tulong at ibang sangay ng gobyerno at mamamayan, insertion man o tawag nila o institutional amendments, hindi ako pinagbigyan. Hindi ko sigurado ang ibig sabihin ng FLR for later release o First Lady rejects. Buti na lang o buti nga. Ang galing talaga ng style ni Manang Aimee. And I'm sure kasama niyang gumagawa nito si Derek Daryl Yap. Oh. So, sana naliwanagan tayo. Ako, naniniwala ako dito sa sinasabi ni Senator Aimee na yun, gusto niyang tumulong. Kahit ako siguro, kung ako'y senador, pag may lumapit at nakita kong talagang kailangan nila, bakit hindi? Ipaglaban ko, isingit ko, mapunduan. Yan ang nangyayari. Kaya, wag naman nating, ulitin ko, wag nating lahatin. Congressman man yan o senador na nag-budget insertion, basta importante, yung puso nila ba, motibo nila na nag-insert, hindi para sa kanilang bulsa. Example, si Congressman Toby Chanco, inamin niya, nag-request siya, nag-insert siya, kailang para sa kanyang distrito, at na-implement, matibay. May video na ipinakita ni Congressman Toby Chanco, yung kanyang seawall, o anong tawag doon, hindi naman flood control kasi nasa tabing dagat sila. Binabangga ng barko. Kasi ang mga barko angkla sa nabotas, pagdating ng bagyo, ay gaganyan ng barko, babanggain yung seawall. Matibay, hindi nagigiba kasi maganda ang pagkagawa. So again, hindi lahat ng seawall o flood control depektibo, depende nga sa mambabatas. Kaya saludo ako dito kay Congressman Toby Chanco at iba pa siguro dyan. Hindi naman lahat ng mga kongresista na nag-implement ng example, Congressman Pulong Duterte. Inamin niya, yes, ilan yan? 51 billion flood control projects niya sa Davao. Na-implement lahat, kompleto ng dokumentos. Tignan nyo sa DPWH, nandun ang mga resibo. So what's wrong? So, ganon din kay Senator Aimee. Ako, naniniwala ako sa kanya. Nagsingit siya, nag-amend siya, kailang walang nangyari kasi FLR for later release na naging First Lady rejects. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ng income natin sa channel na ito nakakatulong sa Talandig Tribe ng Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Kuya ang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gud yan. Ano si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan na og yero. Oh. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para yung labi pinang kapili. Nagid kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali, uy, unga ida eh. Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni kay na tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. Upat ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Mato Ginoo ta naka atop kuha. Na license so atop ko yan nga
Mm. Ludak-on. So si nanay dili siya kabalo mag Bisaya, so talaan dig siya. Salamat daw sa Ginoo ug sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani namang gid ang itsura sa iyang balay, so magatop na ni karon si kuya kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo. So salamat kayo nanay. Salamat. Ayun, eh.